Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong yayanig sa inyong paniniwala tungkol sa katotohanan at pag-ibig? Isang kwentong magpapatunay na ang pinakamatinding kasinungalingan ay maaaring magmula sa pinakamatamis na mga labi. Sabi nila, ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngunit paano kung isang araw, kumatok ito sa iyong pintuan, hindi para magbigay ng paalala, kundi para wasakin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Alon de Villa. Sa unang kabanata, ang sigaw sa gitna ng kasinungalingan. Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ng Gintong Araw Hotel ay puno ng halimuyak ng mamahaling pabango at tunog ng mahihinang tawanan. Ang mga nagkikislapang ilaw mula sa dambuhalang chandelier sa itaas ay tumatama sa mga alahas ng mga pinakamayayamang tao sa buong syudad na nagkalat na parang mga bituin sa isang malawak na kalawakan. Para kay Alon de Villa, ang gabing ito ay perpekto. Nakatayo siya sa gitna ng lahat. Hawak ang kamay ng kanyang mapapangasawa, si Mahalina Montenegro. Sa suot nitong emerald green na gown, si Mahalina ay isang diyosa. Bawat ngiti, bawat galaw ay tila isang obra maestra. Tinitigan siya ni Alon at sa puso niya'y mayroon lamang isang salita: pasasalamat. Matapos ang biglaang pagpanaw ng kanyang ina, na si Liwayway 1 taon na ang nakalipas, si Mahalina ang naging kanyang liwanag. Siya ang nagbigay sa kanya ng dahilan upang muling bumangon. "You look breathtaking, mahal," bulong ni Alon. Sapat lang para marinig nito. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Mahalina. Ang mga mata nito'y nangungusap ng pagmamahal. "And you, my love, look like the king of this entire city." Ito na ang tamang panahon. Hihintayin lang niyang matapos ang talumpati ng senador. At pagkatapos ay aakyat siya sa entablado. Doon, sa harap ng lahat ng mahahalagang tao sa kanilang buhay, opisyal niyang iaanunsyo ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang pundasyon ng bago nilang buhay. Ngunit biglang may nagbago sa simoy ng hangin. Nagsimula sa mahihinang bulungan mula sa may pasukan ng ballroom. Sumunod ang paggalaw ng mga security guard. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkaalarma. Napakunot ang noo ni Alon. Anumang gulo sa gabing ito ay isang kahihiyan. At doon, nagsimula ang kaguluhan. "Bitawan niyo ako. Kailangan kong makausap si Mr. De Villa. Mahalaga ito." Isang manipis, desperadong boses ng isang bata ang pumunit sa eleganteng atmosfera, bulwagan. Lahat ng mga ulo ay lumingon. Mula sa malaking pinto, 2 malaking guard ang pilit na kinakaladkad. Ang isang maliit na batang lalaki. Ang damit nito ay marumi at punit-punit. Ang mukha ay namumutiktik sa pawis at alikabok. Isang marungis na tuldok sa isang perpektong ipinintang larawan. "Security, please handle that." Mahinang utos ni Alon sa kanyang personal na bantay habang pilit na pinapakalma ang sarili. Hinigpitan ni Mahalina ang kapit sa braso niya. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkainis. Pero hindi nagpatinag ang bata. Sa isang malakas na pagpupumiglas, nakawala ito sa pagkakahawak ng isang guard. Itinuro nito si Alon, ang mga matay nanlilisik sa determinasyon. "Mr. Alon de Villa!" sigaw nito. At sa pagkakataong yon, tumahimik ang buong ballroom. Bawat mata ay nakatuon sa kanila. Huwag kayong maniwala sa kanila. Hindi patay ang nanay ninyo. Buhay si Mrs. Liwayway. Para itong isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Alon. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang tainga, ngunit tila ayaw iproseso ng kanyang utak. Tumingin siya kay Mahalina, na ngayon ay may bahid ng pagkatakot sa mukha. Hindi pa tapos ang bata. Humakbang ito palapit. Ang bawat salita ay parang isang dagok. "Nakita ko siya. Nakita ko siya sa tambakan ng abo. Buhay ang nanay mo." Ang salitang basurahan ay lumabas na parang isang sampal sa mukha ni Alon. Isang alon ng kahihiyan at galit ang biglang kumulo sa kanyang dibdib. Sino ang batang ito?
Sino ang nagturo sa kanya na sabihin ang mga kasuklam-suklam na bagay na ito sa pinakamahalagang gabi ng kanyang buhay? "Get him out of here!" sigaw ni Elon. Ang kanyang boses ay naging malamig at matigas, ngunit bago pa man makalapit muli ang mga gwardiya, may inilabas ang bata mula sa bulsa ng marumi nitong shorts. Isang bagay na pamilyar, isang bagay na imposible, isang luma at gasgas na rosaryo na gawa sa kahoy. Iniabot ito ng bata. "Pinabibigay niya po, para maniwala kayo sa akin." Nakatitig lang si Alon sa rosaryo. Ang mundo sa paligid niya ay biglang nawalan ng tunog. Kinuha niya ito mula sa nanginginig na kamay ng bata. Ang mga butil ng kahoy ay gasgas na sa maraming taon ng pagdarasal. Ang krus na pilak ay medyo umitim na, at sa likod ng krus may isang maliit na ukit. Isang maliit na biyak na nangyari noong bata pa siya, nang aksidente niya itong naipit sa pinto. Isang alaala ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, nakaupo sa tabi ng kanyang kama habang tinuturuan siyang magdasal. Ang init ng kamay nito habang ginagabayan siya sa bawat misteryo. "Ang rosaryong ito, anak," sabi ni Liwayway sa alaala. "Ang aking lakas. Hinding-hindi ko ito iwawala." Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang bigat ng rosaryo sa kanyang palad ay parang bigat ng buong mundo. Hindi ito kopya. Ito ang rosaryo ng kanyang ina. "Alon, mahal, anong nangyayari?" Narinig niya ang basag na boses ni Mahalina. Nakita niya ang mga luha na nagsisimulang mamuo sa mga mata nito. Perpekto, tulad ng dati. "Sino ang may gawa nito sa atin? Bakit nila tayo ginaganito?" Niyakap siya nito. Isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib na para bang siya ang tunay na biktima. Ngunit sa unang pagkakataon, ang yakap ni Mahalina ay hindi nagbigay ng kapanatagan. Hinawakan ng mga gwardiya ang bata at walang awang kinaladkad palabas ng bulwagan. Ang mga sigaw nito ay unti-unting humina. "Totoo po ang sinasabi ko. Maniwala kayo sa akin." Naiwan si Alon na nakatayo sa gitna ng bulwagan, sa gitna ng daan-daang pares ng matang nakatitig sa kanya, puno ng awa at tsismis. Sa isang kamay, hawak niya ang nanginginig na katawan ni Mahalina. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang kinuyom ang rosaryo ng kanyang ina. Ang kanyang perpektong gabi, ang kanyang perpektong buhay, gumuho lahat sa isang sigaw. Tumingin siya kay Mahalina na umiiyak pa rin sa kanyang mga bisig. Ngunit sa likod ng mga luhang yon, sa likod ng perpektong mukha na yon, may isang bagay na hinahanap ang kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya makita. Ang katotohanan. Ang tingin niya ay napuno ng isang emosyon na hindi pa niya naramdaman para dito dati. Isang maliit na butil ng duda. Ibinulong niya sa hangin. Isang salitang halos hindi marinig. Ngunit para sa kanya, ito'y isang sigaw na bumabasag sa kanyang kaluluwa. Imposible. Sa isang iglap, ang isang perpektong gabi ay naging isang bangungot. Isang sigaw ang sumira sa katahimikan at isang lumatgasgas na rosaryo ang naghasik ng binhi ng pagdududa. Ngayon, sa katahimikan ng kanyang mansyon, haharapin ni Alon ang unang yugto ng lason. Ang lason na dahan-dahang sisira sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Samahan nating muli si Alon de Villa sa 2 kabanata. Ang lason ng duda. Ang biyahe pa uwi mula sa hotel ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang marangyang interior ng Rolls-Royce na karaniwang nagbibigay ng pakiramdam ng kapangyarihan at kapanatagan ay tila naging isang kulungan. Si Mahalina ay nakaupo sa tabi ni Alon, ngunit parang may isang malawak na pader na hindi nakikita sa pagitan nila. Ang mga ilaw ng lungsod ng gintong araw ay mabilis na dumadaan sa bintana. Mga makukulay na guhit na walang kahulugan sa mga matang tuliro ni Alon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tigas at gaspang ng kahoy na rosaryo sa kanyang nakakuyom na palad. Hindi niya ito binitawan. Ito ang tanging bagay na totoo sa gabing iyon.
Pagpasok nila sa malawak na foyer ng mansyon, kung saan ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, doon na nagsalita si Mahalina. Ang boses niya ay mahina, basag, at puno ng hinanakit. Hindi ko maintindihan, Alon. Hindi ko maintindihan kung sino ang may galit sa atin para gawin ito, sabi niya, habang marahang hinuhubad ang kanyang mga guwantes. Ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata, at sa pagkakataong ito, walang daan-daang tao ang nakatingin. Huminga ng malalim si Alon, pilit na inaayos ang naguguluhang isipan. Hindi ko rin alam, Lina, pero ang batang iyon, hindi niya matapos ang sasabihin. Isang bata na sinuhulan para sirain tayo. Mabilis na dugtong ni Mahalina, ang boses ay tumaas ng bahagya, naglalaman ng bakas ng galit at takot. Hindi ba't malinaw? May gusto sumira sa reputasyon mo? Sa pamilya De Villa, malamang isa sa mga kalaban mo sa negosyo. Ang mga Roxas, kilala natin sila, Alon. Gagawin nila ang lahat para mapabagsak ka. Ang paliwanag ni Mahalina ay lohikal, makatuwiran. Ito ang uri ng paliwanag na gustong-gustong paniwalaan ng utak ni Alon. Mas madaling tanggapin na ito ay isang maruming laro sa mundo ng korporasyon kaysa harapin ang imposibleng katotohanan na isinisigaw ng Rosario sa kanyang kamay. Sino ang maglalakas loob na gamitin ang alaala ng aking ina sa ganitong paraan? Tanong ni Alon. Ang kanyang boses ay malamig. Isang taong walang kaluluwa, sagot ni Mahalina. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang mukha. Isang taong naiinggit sa kung anong meron tayo. Alon, mahal, please. Huwag mong hayaang sirain nila tayo. Huwag mong hayaang magtagumpay sila. Tinitigan ni Alon ang maamong mukha ni Mahalina, ang mga matang lumuluha na puno ng pagsamo. Ito ang babaeng minahal niya, ang babaeng nag-angat sa kanya mula sa kalungkutan. Gusto niyang maniwala, kailangan niyang maniwala. Tumango siya ng dahan-dahan. Sige na, Mahalina, magpahinga ka na lang muna. Ako na ang bahala rito. Sa wakas ay ngumiti si Mahalina, isang ngiting pagod ngunit puno ng ginhawa. Hinalikan siya nito sa pisngi bago marahang umakyat sa engrandeng hagdanan. Ngunit sa pagtalikod nito, hindi napigilan ni Alon na mapansin ang isang bahagyang pagbabago sa kilos nito. Isang halos hindi mahahalata, ngunit mabilis na pag-ayos ng sarili na para bang isang mabigat na pag-arte ang katatapos lang. Nang mag-isa na siya sa malawak na sala, umupo si Alon sa isang silyang balat at binuksan ang kanyang palad. Muli niyang tinitigan ng Rosario. Kung ito ay isang pakana, paano nila nakuha ito? Ito ay inilibing kasama ng kanyang ina. Iyon ang sinabi sa kanya. Iyon ang nasa mga papeles. Hindi siya mapakali. Tumayo siya at nagtungo sa silid-aklatan, isang lugar na puno ng mga alaala ng kanyang ama at ina. Binuksan niya ang isang antigong aparador, nayari sa Nara, at kinuha ang makakapal na album ng mga larawan ng pamilya. Isa-isa niyang binuklat ang mga pahina. Mga larawan niya noong bata pa, mga family vacation, mga Pasko at kaarawan. At sa halos bawat larawan, kung saan malinaw na nakikita ang kanyang ina, naroon ito. Nakasabit sa leeg nito o nakapulupot sa kamay nito habang nagbabasa, ang Rosario. Natigilan siya sa isang partikular na larawan. Kuha ito sa kanyang ika-10 kaarawan. Nakaupo siya sa kama, may lagnat, at sa tabi niya ay si Liwayway na nagbabasa ng isang aklat ng mga kwento. Hawak ni Liwayway ang Rosario. At kung susuriing mabuti, sa ilalim ng ilaw ng lampara sa larawan, makikita ang maliit na biyak sa likod ng krus. Ang parehong biyak. Isang alaala ang bumalik sa kanya na kasing linaw ng tubig. Gabi iyon. Umuubo siya at hindi makatulog dahil sa taas ng lagnat. Pumasok ang kanyang ina sa kwarto. May dalang isang basong maligamgam na tubig at gamot. Ang amoy ng Vicks VapoRub ay lumaganap sa silid habang marahan siyang minamasahe nito sa dibdib. Inay, ayoko na pong magkasakit.
Mahinang reklamo ng batang si Alon. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting kayang magpaalis ng lahat ng takot. Umupo ito sa gilid ng kama at hinawakan ng kanyang kamay. Shh! Magiging maayos ka rin, anak. Habang hindi ka pa dinadalaw ng antok, magdasal muna tayo, ha? Kinuha nito ang rosaryo mula sa bulsa. Sinubukan nilang magdasal, ngunit ang isip ni Alon ay abala sa pag-islap ng pilak na krus. Kinuha niya ito mula sa kamay ng ina at pinaglaruan. Bakit po may mga butil-butil ito? Tanong niya. Para hindi tayo malito sa pagbilang ng ating mga panalangin. Mahinahong sagot ni Liwayway. Sa kanyang paglalaro, sinubukan niyang ipasok ang krus sa maliit na siwang ng kanyang bedside table drawer. Ngunit sa kanyang paghila pabalik, sumabit ito. Sa inis at pagkabata, pilit niya itong hinila ng malakas. Isang maliit na tunog ng pagkaputol ang narinig nila. Nang tingnan nila, ang rosaryo ay buo pa rin. Ngunit ang likod ng krus ay nagkaroon ng maliit na biyak. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ng batang si Alon. Inay, sorry po, nasira ko. Pero sa halip na magalit, hinaplos lang ni Liwayway ang kanyang buhok. Kinuha nito ang rosaryo at tinitigan. Huwag kang umiyak, anak. Hindi ito sira. Tandaan mo, ang bawat gasgas, ang bawat biyak sa mga bagay na mahal natin ay palatandaan na ito ay naging parte ng ating buhay. Ngayon, ang rosaryong ito ay may kwento na nating dalawa. Ang alaala ay naglaho na parang bula at si Alon ay muling napabalik sa malamig at tahimik na silid-aklatan. Humahampas ang puso niya sa kanyang dibdib. Hindi lang ito isang rosaryo. Ito ang rosaryo. Ang biyakang patunay, ang kwento nila ng kanyang ina. Biglang, ang lahat ng sinabi ni Mahalina, ang tungkol sa mga kaaway sa negosyo, ang tungkol sa isang masalimuot na sabwatan ay naging walang saysay. Murang tela na ginamit para pagtakpan ng isang malaking butas. Walang sino man ang makakaalam sa kwento sa likod ng biyak na yon. Walang sino man, maliban sa kanya at sa kanyang ina. Isinara niya ang album ng may puwersa na lumikha ng isang malakas na tunog sa katahimikan. Ang pagdududa ay hindi na isang binhi. Ito na ngayon ay isang lason, isang kamandag na gumagapang sa bawat ugat ng kanyang katawan. Pinapatay ang lahat ng tiwala at katiwasayan na kanyang naramdaman. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang dinadial niya ang numero ng kanyang pinakapinagkakatiwalaang assistant. Hindi siya maaaring magkamali. Kailangan niyang malaman ang lahat. Miguel, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. May isang trabaho ako para sa'yo. Diskreto lang. Ang batang lalaki sa party kanina. Gusto kong hanapin mo siya. Ayokong may makaalam. Kahit si Mahalina. Naintindihan mo? Yes, sir. Masusunod po. Sagot mula sa kabilang linya. Ibinaba ni Alon ang tawag. Naupo siya sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa malaking bintana. Ang mga oras ay dumaan na, parang mga anino. Bawat minuto ay isang pagtitiis. Bawat tunog sa loob ng mansyon ay nagpatalon sa kanyang nerbiyos. Naghihintay siya. Nang sa wakas ay tumunog ang kanyang telepono. Halos mapatalon siya sa kinaupuan. Mabilis niya itong sinagot. Sir? Sabi ni Miguel sa kabilang linya. Ang boses ay seryoso. Nahanap na namin kung saan siya. At totoo po ang sinabi ng bata. Nagkaroon ng isang sandaling katahimikan. Nakatira siya malapit sa tambakan ng abo. Ang isang tawag sa telepono ay sapat na para gawing abo ang mga natitirang piraso ng pagtitiwala ni Alon. Ang kasinungalingan ay may pangalan na, at ito ay nakatira malapit sa isang bundok ng basura. Ngayon, iiwanan niya ang ginhawa ng kanyang palasyo
upang pumasok sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang tatapakan. Ito ang unang hakbang sa dilim, ang paglalakbay na susubok sa lahat ng kanyang nalalaman. Halina't pakinggan ang 3 kabanata. Unang hakbang sa dilim. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tila isang insulto. Paano nagagawang sumikat ng araw na parang walang nangyari habang ang mundo ni Alon de Villa ay gumuho sa dilim? Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kanyang silid, suot ang isang simpleng polo shirt at pantalon, malayo sa karaniwan niyang mga business suit. Naabutan niya si Mahalina sa dining hall, nakaupo sa harap ng isang masaganang almusal na hindi man lang niya ginagalaw. Ang mga mata nito ay bahagyang namumugto. "Alis ka?" tanong ni Mahalina, ang boses ay mahina. "May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina," pagsisinungaling ni Alon. Ang salita ay parang buhangin sa kanyang bibig, magaspang at hindi natural. Ito ang unang pagkakataon na nagsinungaling siya dito ng harapan. "Alon, huwag mo nang isipin ang nangyari kagabi," sabi ni Mahalina. Tumayo ito at lumapit sa kanya. "Hayaan mo nang ang mga abogado natin ang umasikaso. Isa lang itong masamang panaginip. Huwag mo nang palakihin pa." Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang haplos ay malambot, ngunit para kay Alon, ito'y nakakapasong bakal. "Ako ang bahala, Lina," sabi niya. Marahang inalis ang kanyang kamay. "Kumain ka na." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Naglakad siya palabas. Bawat hakbang ay mabigat. Alam niya, sa kanyang paglabas sa pinto, wala nang balikan. Tinatawid na niya ang isang linyang magbabago sa lahat. Ang biyahe ay isang paglalakbay sa ibang mundo. Ang makintab na Rolls-Royce ni Alon ay dumaan sa mga pamilyar na kalye ng gintong araw, kung saan ang mga gusali ay kumikinang na parang mga hiyas. Ngunit habang papalayo sila sa sentro, ang mga hiyas ay unti-unting napalitan ng ordinaryong bato. Pagkatapos ay naging graba, hanggang sa naging putik. Nawala ang mga malalawak na kalsada at napalitan ng masisikip na eskinita. Ang hangin, na dati malinis, ay napuno ng mabahong amoy ng basura at maruming tubig. Dito na nagsimulang bumagal ang sasakyan. Bawat pag-usad nito ay agaw pansin. Ang mga taong nakatira doon, mga mukhang pagod at walang pag-asa, ay napapatigil sa kanilang ginagawa upang titigan ang itim na sasakyan na tila isang itim na perlas sa gitna ng basurahan. Naramdaman ni Alon ang kanilang mga mata, puno ng pagtataka, inggit, at marahil galit. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang syudad. Sa wakas, huminto sila sa isang lugar kung saan hindi na kayang pumasok ng sasakyan. Si Miguel ay naghihintay na sa kanya. "Sir, dito na po tayo," sabi nito sa mahinang boses. "Handa na po ba kayo?" Hindi sumagot si Alon. Bumaba siya ng sasakyan at ang unang sumalubong sa kanya ay ang masangsang na amoy ng nabubulok na basura. Halos masuka siya. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong katad ay agad lumubog sa malambot na putik. Ito ang mundo kung saan nakita raw ang kanyang ina. Ang kanyang ina, si Liwayway de Villa na lumaki sa yaman at luho. Ang ideya ay isang matalim na kutsilyo sa kanyang puso. Sinundan niya si Miguel sa masisikip na daanan, sa pagitan ng mga barong-barong na gawa sa pinagtagpit-tagping yero, karton at tarapal. May mga batang naglalaro sa putikan, walang sapin sa paa. Ang kanilang mga tawanan ay tila isang kakaibang musika sa lugar na yon. Huminto sila sa harap ng isang maliit na dampa na mas mukha pang kulungan ng manok kaysa tirahan ng tao. Mula sa loob, narinig nila ang isang maliit na boses na umiiyak. Pumasok si Miguel. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ito kasama ang bata mula kagabi. Ang pangalan niya ay Dalisay. Nang makita ni Dalisay si Alon, ang pag-iyak nito ay napalitan ng takot. Nanlaki ang kanyang mga mata at umatras ito, nagtago sa likod ni Miguel. "Huwag kang matakot,"
sabi ni Alon, at nagulat siya sa sarili niyang boses. Ito ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Hindi ako galit. Gusto ko lang mag-usap. Nanginginig pa rin si Dalisay. Kukunin niyo po ba ako? Ikukulong? Umiling si Elon. Hindi. Gusto kong marinig ang lahat. Simula sa umpisa. Dinala nila si Dalisay sa loob ng sasakyan kung saan malayo sila sa mga matang mapanghusga. Sa simula, hirap magsalita ang bata. Ngunit nang makita niya ang kabaitan sa mga mata ni Alon, unti-unti itong nagsimulang magkwento. Nangangalakal daw siya ng basura sa tambakan ng abo. Nang isang araw, may nakita siyang isang grupo ng mga lalaki na pilit na isinasakay ang isang matandang babae sa isang lumat puting van. Ang babae ay mukhang mahina at tuliro, ngunit pilit itong nanlalaban. Sa pagpupumiglas nito, nalaglag mula sa kanyang damit ang isang rosaryo. Mabilis itong kinuha ni Dalisay at itinago, sa pag-aakalang isa itong hiya na maari niyang ibenta. Ngunit kinagabihan, sa isang lumang dyaryo na nakuha niya, nakita niya ang isang larawan, isang anunsyo tungkol sa pagkamatay ni Liwayway de Villa. Ang babae sa larawan ay ang parehong babae na nakita niya. Alam ko pong delikado, sabi ni Dalisay habang humihikbi. Pero ang lola ko po, sabi niya, ang katotohanan daw po ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Kahit mahirap, kahit nakakatakot. Nakatitig lang si Alon sa bata. Ang puso niya ay pinipiga. Ang batang ito, na walang-wala sa buhay, ay may tapang na hindi niya nakita sa sarili niya. Kumuha si Alon ng isang makapal na sobre mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa bata. Para sa'yo ito. Umalis ka muna dito. Magtago ka sa isang lugar na ligtas. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila mahahanap. Tinanggap ni Dalisay ang sobre. Ang mga mata ay nanlalaki sa dami ng pera sa loob. Salamat po. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, Dalisay, sabi ni Alon, isang tunay na ngiti. Kahit malungkot, ang unang sumilay sa kanyang labi sa loob ng 24 na oras. Salamat sa iyong katapangan. Matapos ihatid si Dalisay sa isang ligtas na lugar, bumalik si Alon sa kanyang sasakyan. Mag-isa na lang siya. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Kinuha niya mula sa kanyang briefcase ang isang dokumento. Ang death certificate ng kanyang ina. Malinaw na nakasulat doon ang sanhi ng kamatayan. Cardiopulmonary arrest. At sa ilalim ang isang pirma na ngayon ay parang isang sumpa. Dr. Lazaro, kinuha niya ang isang pulang panulat at binilugan ng pangalan. Tinitigan niya ito ng matagal. Hindi na ito isang pangalan ng doktor. Ito na ang pangalan ng isang kasabwat. Ang unang hibla sa isang malaking sapot ng kasinungalingan na kailangan niyang sirain. Dinampot niya ang kanyang telepono at tinawagan ng hepe ng kanyang personal na security team. Isang dating koronel ng militar na walang kinatatakutan. Ang boses ni Alon, nang magsalita siya, ay wala ng bakas ng pagkalito o kalungkutan. Ito ay malamig, matigas, parang yelo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol kay Dr. Lazaro, bawat sikreto, bawat kahinaan. Ngayon din, ang bawat kasinungalingan ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa takot. Ngunit kapag ang pundasyong yon ay sinimulang sirain, kahit ang pinakamatibay na pader ay maaaring gumuho. Ngayon, haharapin ni Alon ang arkitekto ng kasinungalingan sa isang laban kung saan ang mga salita ay mas matalim pa sa anumang sandata. Ating pakinggan ang 4 na kabanata, Pader ng Kasinungalingan. Ang klinika ni Dr. Lazaro ay isang testamento sa kanyang tagumpay. Matatagpuan ito sa pinakamahal na distrito ng Gintong Araw, kung saan ang mga pasyente ay hindi nagbabayad para lang sa lunas, kundi para sa prestihiyo. Ang loob ay malinis, malamig at tahimik.
Ang sahig na gawa sa puting marmol ay sobrang kintab na para kang nananalamin. Ang hangin ay may amoy ng antiseptic at pera. Ito ang perpektong lugar para itago ang pinakamaruruming sikreto. Dumating si Alon de Villa nang walang anunsyo. Ang kanyang presensya sa reception area ay agad na lumikha ng isang alon ng pagkaabala. Ang pangalan niya ay isang institusyon sa syudad. Mr. De Villa, anong atin? Bati ng receptionist, halatang nagulat. Nandyan ba si Dr. Lazaro? Kailangan ko siyang makausap. Agad! Sagot ni Alon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi maaring baliwalain. Hindi na siya kinailangang maghintay. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas si Dr. Lazaro mula sa kanyang opisina. Isang peking ngiti ng pag-aalala ang nakapinta sa kanyang mukha. Siya ay isang lalaking nasa mga huling bahagi ng kanyang 50s, may maputing buhok at mga matang sanay na magsinungaling. Alon, iho. What a surprise. Come in, sabi nito. Iginagabay siya papasok sa kanyang maluwang na opisina na may tanawin ng buong syudad. My deepest condolences again. Your mother was a fine woman, a very fine woman. Umupo si Alon sa silyang katad sa harap ng malaking mesa ng doktor na gawa sa mahogany. Hindi niya inalis ang kanyang tingin sa mga mata ng doktor. Salamat, Doc. Actually, kaya ako naparito ay dahil din sa kanya. Oh? Nagkunwaring interesado si Dr. Lazaro habang inaayos ang mga gamit sa kanyang mesa. Anything I can help with? Nagtatayo ako ng isang foundation bilang parangal kay Inay, the Liwayway Foundation. Sabi ni Alon, dahan-dahan. Binibigkas ang bawat salita na parang isang piraso sa isang chess game. It will focus on providing medical care for the elderly. Gusto kong personal na pag-aralan ang mga kaso na katulad ng sa kanya para mas maintindihan namin kung paano makakatulong. Naisip ko, magandang simulan sa mismong medical records niya. Isang halos hindi mahahalata, ngunit mabilis na pag-igting ang dumaan sa panga ni Dr. Lazaro. Of course, a noble cause. But as you know, Alon, your mother's case was quite straightforward. A sudden cardiac arrest. Unfortunate, but not uncommon at her age. Ganun nga ba, Doc? Sabi ni Alon, bahagyang sumandal sa kanyang upuan. Straightforward, isang salitang hindi ko masyadong naririnig kamakailan. Itinukod niya ang kanyang mga siko sa mesa. Dahil may mga naririnig akong mga bulong-bulungan, mga kwentong hindi straightforward, nagsimulang mamuo ang pawis sa noo ni Dr. Lazaro, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Bulong-bulungan? Alon, you're a public figure. People will always talk. You shouldn't listen to gossip. Hindi ko pinapansin ang chismis, Doc. Paglilinaw ni Alon, ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Mas naging mapanganib. Pero kapag ang chismis ay may kasamang ebidensya, nagiging katotohanan na ito. Halimbawa, anong koneksyon ng isang lugar tulad ng tambakan ng abo sa isang straightforward na pagkamatay sa isa sa pinakamahal na ospital sa bansa? Sa pagbanggit ng mga salitang iyon, nangyari ang isang bagay. Ang kanang kamay ni Dr. Lazaro na nakapatong sa isang reseta ay bahagyang nanginig. Isang maliit na panginginig, pero sa tahimik na silid, para itong isang lindol para kay Alon. Nakita niya ang unang bitak sa pader. Titambakan ng abo? Pag-uulit ng doktor, na pilit tumatawa. I don't understand. Anong kinalaman ng isang basurahan sa usapang ito? Iyon din ang tanong ko sa'yo, Doc. Sabi ni Alon. Tumayo na siya. Ang pag-uusap ay tapos na para sa kanya. Nakuha na niya ang kailangan niya. Hindi isang pag-amin, kundi isang kumpirmasyon ng takot. Samantala, sa mansyon, si Mahalina ay hindi mapakali. Ang maikling pagsisinungaling ni Alon kaninang umaga ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito pumunta sa opisina. Sinabi sa kanya ng sekretarya nito na wala itong appointment buong araw.
Ang malamig na pakikitungo nito, ang pag-iwas sa kanyang mga haplos, lahat ay mga senyales ng panganib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Alon, ngunit diretso lang ito sa voicemail. Isang alon ng panik ang dumaan sa kanya. Kinagat niya ang kanyang labi, ang kanyang magandang mukha ay nabalot ng galit at pag-aalala. May ginagawa si Alon at alam niya sa kaibuturan ng kanyang budhi na may kinalaman ito sa nangyari sa party. Nanginginig ang mga daliri, nagdial siya ng isa pang numero, isang numerong kabisado niya para sa mga ganitong emergency. Sa kanyang klinika, nagpupunas ng pawis si Dr. Lazaro nang biglang tumunog ang kanyang pribadong telepono. Nakita niya ang pangalan ni Mahalina sa screen at halos mabitawan niya ito. "Hello?" Sagot niya. Ang boses ay nanginginig. "Nasaan si Alon? Pumunta ba siya dyan?" Sigaw ni Mahalina mula sa kabilang linya. Walang paligoy-ligoy. Kaalis lang niya." Nautal na sagot ng doktor. "Anong sinabi niya? Anong alam niya?" "Hindi ko alam." Nagtanong siya tungkol sa medical records ng nanay niya. At binanggit niya, Lina. Binanggit niya ang tambakan ng abo. Pabalik na sa pintuan ng opisina, huminto si Alon at muling lumingon kay Dr. Lazaro. Nakita niya ang takot sa mga mata ng doktor. Ang takot ng isang taong nahuli na. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Alon. "May mga kasalanan na hindi kayang itago ng pera, Doc." Pagkasabi niyon, tuluyan na siyang lumabas. Naiwan si Dr. Lazaro na nakatayo, nanginginig. Ang hawak niyang ballpen na gawa sa ginto ay nahulog mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang malakas na kalansing sa tahimik na sahig na gawa sa marmol. Ang tunog ay parang isang martilyo ng hukom na pumapalo. Nagbabadya ng isang katapusang hindi na niya matatatakasan. Sa likod ng bawat ngiti ng anghel ay maaring nagtatago ang isang demonyo. Sa likod ng bawat luha ng awa ay maaring mayroong isang pusong bato. Ang pader ng kasinungalingan ay nagsimula ng gumuho at ngayon, makikilala natin ang taong nagtayo nito. Pumasok tayo sa isipan ni Mahalina Montenegro sa 5 kabanata. Mga anino sa tambakan. Ang tunog ng pagbagsak ng telepono ni Dr. Lazaro sa kabilang linya ay parang isang putok ng baril sa tainga ni Mahalina. Ibinalibag niya ang kanyang sariling telepono sa malambot na sofa, isang marahas na galaw na sumisira sa kanyang perpektong postura. Tambakan ng abo. Ibinulong niya ang mga salita na parang isang sumpa. Ang mga ito ay gumuhit ng isang direktang linya mula sa kanyang pinakatatagong sikreto hanggang sa kasalukuyan. Ang pader na maingat niyang itinayo sa loob ng 1 taon, bawat blok ay sementado ng pera at panlilinlang ay nagkakaroon na ng mga bitak. At ang gumagawa ng mga bitak na yon ay si Alon, ang lalaking pinagplanuhan niya, ang lalaking inakit niya, ang lalaking akala niya ay hawak na niya sa kanyang mga palad. Naglakad siya ng pabalik-balik sa ibabaw ng mamahaling Persian rug. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mga maliliit na hukay sa malambot na tela. Takot. Ito ang unang emosyon, isang malamig, nakakaparalisang takot na gumapang mula sa kanyang tiyan pataas sa kanyang lalamunan. Ang takot na bumalik sa dati. Ang takot na mawala ang lahat ng ito. Ang mansyon, ang mga diamante, ang pangalang Montenegro na siya mismo ang gumawa. At higit sa lahat, ang apelyidong De Villa na malapit na niyang makuha. Ngunit mabilis na napalitan ng galit ang takot. Isang nag-aalab na puot na nagpainit sa kanyang dugo. Puot para sa batang marungis na yon. At puot para kay Liwayway. Kahit na nakakulong na ito sa isang lugar na halos impyerno na, nagagawa pa rin nitong guluhin ang kanyang buhay. Huminto siya sa harap ng isang dambuhalang salamin na may gintong kwadro. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng maganda, elegante at makapangyarihan. Ito ang mukhang ipinakita niya sa mundo. Ito ang Mahalina na kanilang hinahangaan.
Hinaplos niya ang kanyang pisngi. Hindi, sabi niya sa kanyang sarili. Hindi ako babalik sa putik. Ako ang gumawa sa sarili ko. At sisirain ko ang sino mang hahadlang sa akin. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay tila nag-iba. Ang eleganteng babae ay dahan-dahang naglaho at sa isang kisap mata, ang nakita niya ay isang batang babae. Payat, marungis, nakatayo sa labas ng malaking gate ng Mansyon de Villa. Maraming taon na ang nakalilipas. Isang alaala, isang lason na patuloy na nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang bumalik ng buong linaw. Siya si Lina, ang anak ng kanilang labandera. Palagi siyang isinasama ng kanyang ina sa mansyon. Isang araw, nakita siya ni Doña Liwayway na nakatingin ng may pananabik sa mga damit ng mga batang kalaro ni Alon. Lina, halika rito. Malumanay na tawag sa kanya ng ginang. May dala itong isang malaking paper bag. Mayroon akong ibibigay sa'yo. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga damit. Magaganda pa. Halatang mamahalin. Ngunit hindi maikakaila. Ang mga ito ay luma. Mga damit na pinagliitan na ng kung sino man. Mayroon itong amoy aparador. Ang amoy ng bagay na hindi na bago. Sana ay magustuhan mo, sabi ni Liwayway. Ang mga mata nito ay puno ng kabaitan, ng awa, ng habag. Para may maisuot ka naman na maganda. Pilit na ngumiti ang batang si Lina. Salamat po, senyora. Ang gaganda po. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat piraso ng damit ay parang isang sampal. Ang bawat salita ng kabaitan ay parang isang insulto. Para sa kanya, hindi iyon tulong. Iyon ay isang paalala kung nasaan siya sa mundo. Isang pulubi na tumatanggap ng mga tira-tira ng mayayaman. Sa araw na yon, habang yakap-yakap ang mga lumang damit, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Balang araw, siya naman ang titingalain. Balang araw, ang mga tulad ni Liwayway de Villa ay luluhod sa kanyang harapan. Ang alaala ay naglaho. Ang babae sa salamin ay muling naging siya. Ngunit ang lambot sa kanyang mukha ay nawala na. Napalitan ng isang ekspresyong kasing tigas ng bato. Ang kabaitan ni Liwayway ang pinakamasakit na bahagi ng lahat dahil ginawa nitong mas kasuklam-suklam ang kanyang sariling kahirapan. At ngayon, ang bunga ng kahirapang yon, ang batang lalaki sa tambakan ng abo, ay nagbabantang sirain ang lahat. Hindi na siya mag-aaksaya ng panahon. Kinuha niya ang isang burner phone mula sa isang nakatagong kahon sa kanyang aparador. Nag-dial siya ng isang numero. Nasaan ka? Malamig niyang tanong ng may sumagot. Malapit lang, ma'am, sagot ng isang magaspang na boses. May problema, sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Isang bata sa tambakan ng abo. Pangalan niya ay Dalisay. Siya ang pinagmumulan ng gulo. Gusto kong mawala ang problema. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. Anong ibig niyong sabihin sa mawala ang problema, ma'am? Gamitin mo ang utak mo, singal ni Mahalina. Bigyan ninyo siya ng isang babala na hinding-hindi niya malilimutan. Isang babalang magpapatahimik sa kanya ng permanente kung kinakailangan. At ang tinitirhan niya, gawin ninyong abo. Walang dapat maiwang bakas. Masusunod, ma'am. Gawin ninyo ngayon na. Ibinaba niya ang tawag at itinapon ang burner phone pabalik sa kahon. Naglakad siya patungo sa bar at nagsali ng isang mamahaling brandy sa isang kristal na baso. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang takot ay napalitan na ng isang malamig at nakakalkulang determinasyon. Umupo siya sa sofa, dahan-dahang ininom ang alak at naghintay. Ang bawat minuto ay tila isang oras, ang bawat anino sa silid ay tila gumagalaw. Ngunit nanatili siyang hindi kumikibo, isang reyna sa kanyang trono, naghihintay ng balita mula sa kanyang mga kawal. Ilang oras ang lumipas nang mag-vibrate ang kanyang totoong telepono. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat.
Trabaho tapos na. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Mahalina. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang mga ngiting kasing lamig ng yelo. Kinuha niya ang isang nakakuwadrong larawan ni Alon mula sa side table. Hinaplos niya ang salamin. Ang kanyang mga daliri ay dumadaan sa maamong mukha nito. Pasensya na, mahal. Bulong niya sa larawan. Ang kanyang boses ay isang mapanuksong lason. May mga bagay na kailangan kong gawin para protektahan ang atin. Ibinaba niya ang larawan at tumingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Akin ka lang, Alon. Akin lang. Ang isang pader na gawa sa kasinungalingan ay pinoprotektahan ng isa pang pader, ang karahasan. Nang subukang sirain ni Alon ang una, ang ikalawa ay gumuho sa anyo ng apoy at abo. Ngunit sa gitna ng pagkawasak, isang lihim ang isisiwalat, isang huling hininga ng pag-asa mula sa isang yumaong kaibigan. Tunghayan natin ang ika-6 na kabanata, ang lihim ng yumaong nurse. Bumalik si Alon sa masisikip na eskinita ng lugar malapit sa tambakan ng abo, kinabukasan din. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Miguel at 2 pang pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Lahat ay nakasuot ng pang-araw-araw na damit para hindi makatawag ng pansin. Ang plano niya ay simple, kunin si Dalisay at dalhin ito sa isang ligtas na lugar, malayo sa mga anino na alam niyang nagsisimula ng gumalaw. Ngunit huli na siya. Pagdating nila sa lugar kung nasaan ang dampa ni Dalisay, isang malamig na takot ang biglang bumalot kay Alon. Wala na ang dampa. Ang natitira na lang ay abo, uling, at mga piraso ng yero na umitim dahil sa apoy. Ang amoy ng sunog ay nanunuot pa rin sa hangin, isang testamento sa karahasang naganap. Diyos ko. Tibulong ni Alon, ang kanyang mga kamao ay umigting. Ang mga kapitbahay ay naglabasan, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, walang gustong magsalita. Kapag tinatanong, yumuyuko lang sila o mabilis na umiiwas ng tingin. Ang takot ay isang kumot na bumabalot sa buong komunidad. Sir, anong gagawin natin? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. Hindi sumagot si Alon. Ang isip niya ay nagliliyab sa galit at pagsisisi. Kasalanan ko ito. Naisip niya, dahil sa akin, dinamay nila ang isang inosenteng bata. Ang imahe ni Mahalina na umiiyak sa kanyang mga bisig ay biglang pumasok sa kanyang isip. Ngunit ngayon, ang imaheng iyon ay hindi na nagdudulot ng awa, kundi ng pagkasuklam. Hanapin ninyo siya, utos ni Alon. Ang kanyang boses ay garalgal. Bawat sulok, bawat eskinita, buhay o patay, kailangan natin siyang makita. Naghiwalay sila. Si Alon ay pumasok sa pinakamadidilim na bahagi ng slum. Tinatawag ang pangalan ng bata sa mahinang boses. Dalisay, Dalisay, si Alon ito. Huwag kang matakot. Ang tanging sumasagot sa kanya ay ang alingaw-ngaw ng sarili niyang boses at ang mahinang pag-iyak ng isang sanggol mula sa kung saang dampa. Ang pag-asa ay unti-unting nauubos sa bawat hakbang, napapalitan ng isang mabigat na pakiramdam ng kabiguan. Nang malapit na siyang sumuko, may narinig siya. Isang mahinang hikbi. Galing ito sa likod ng isang tumpok ng mga sirang gulong at basura sa isang madilim na eskinita. Dahan-dahan siyang lumapit. Doon, sa gitna ng dumi, nakasiksik ang isang maliit na katawan, nanginginig sa takot. Si Dalisay. Ang mukha niya ay puno ng uling, ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Dalisay, napaigtad ang bata. Nang makita niya si Alon, mas lalo itong umiyak, isang iyak na puno ng takot at pagod. Huwag po ninyo akong sasaktan. Hikbi nito. Ligtas ka na, sabi ni Alon.
Dahan-dahang lumuhod at inilahad ang kanyang kamay. Hindi kita sasaktan, pangako. Inabot ni Dalisay ang kanyang kamay. Sa paghawak ni Alon sa maliit at marungis na kamay na yon, isang matinding responsibilidad ang kanyang naramdaman. Dinala niya ang bata papalayo sa madilim na eskinita at pabalik sa naghihintay na sasakyan, kung saan ligtas sila at malayo sa mga mapanuring mata. Sa loob ng malamig na sasakyan, binigyan ni Alon si Dalisay ng tubig at isang tinapay. Nanginginig pa rin ang bata habang kumakain. Ngunit unti-unti, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Alon. Dumating sila kagabi. Bulong ni Dalisay. Mga lalaking nakamaskara, hinahanap po nila ako. Tinatanong kung ano daw po ang sinabi ko sa inyo. Mabuti na lang po nakatago ako sa ilalim ng sahig. Sinunog po nila ang lahat. Muling bumuhos ang kanyang mga luha. Wala na po akong tirahan. Wala na po akong lahat. Niyakap ni Alon ang bata. Sa sandaling iyon, hindi siya ang bilyonaryong si Alon de Villa. Siya lang ay isang taong nakakita ng isang batang nasaktan dahil sa kanya. Hindi totoo yan, sabi niya. Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Habang pinapakalma niya ang bata, napansin ni Alon ang isang bagay na mahigpit na hawak ni Dalisay sa kabilang kamay nito kahit noong umiiyak ito. Isang maliit na pitakang gawa sa tela, luma na at marumi. Ano yan? Tanong ni Alon. Nag-atubili si Dalisay. Tila mayroon siyang isang huling sikretong itinatago. Tinitigan niya si Alon na para bang sinusuri kung mapagkakatiwalaan ba talaga siya. Sa wakas, dahan-dahan niyang binuksan ang pitaka. Sa loob, walang pera. Ang tanging laman ay isang nakatuping papel at isang maliit, luma ng ID card ng isang ospital. Kinuha ni Alon ang ID. Ang pangalan, Elisa Reyes. Ang titulo, nurse. Sino siya? Tanong ni Alon. Siya po ang lola ko, sagot ni Dalisay. Ang boses ay puno ng pagmamahal at lungkot. Patay na po siya. Dito na bumuhos ang lahat ng itinatagong kwento ng bata. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na masabi ang katotohanan. Hindi ko po talaga nakita ang nanay ninyo sa tambakan ng abo. Pag-amin ni Dalisay. Nagulat si Alon. Ang lola ko po ang nakakita sa kanya. Ang lola ko po ang nag-alaga sa kanya. Ayon sa kwento ni Dalisay, ang kanyang lola Eliza ay isang nurse sa isang napakalayo at halos nakalimutan ng paggamutan sa probinsya. Isang lugar na tinitirhan ng mga may sakit na itinakwil na ng kanilang mga pamilya. Isang araw, isang taon na ang nakalipas, isang bagong pasyente ang dumating, dala ng mga lalaking mukhang armado. Ang pasyente ay si Liwayway de Villa. Sabi po ng lola, palaging tulala ang nanay ninyo. Patuloy ni Dalisay. Palagi daw pong binibigyan ng gamot para manatiling mahina ang isip. Pero may mga araw na malinaw ang pag-iisip niya. Doon po niya ikinuwento lahat sa lola ko. At doon niya rin po ibinigay ang rosaryo. Si Eliza, na may mabuting puso, ang naging tanging kaibigan at tagaprotekta ni Liwayway sa impyernong iyon. Ngunit si Eliza ay may sakit na rin sa puso. Bago siya pumanaw 2 buwan na, ang nakalipas, isinulat niya ang lahat sa isang liham. Ibinilin niya ito sa kanyang tanging apo, si Dalisay, kasama ang rosaryo. Bago po mamatay si Lola, sabi ni Dalisay habang umiiyak. Sabi niya, Dalisay apo, hanapin mo si Mr. Alon de Villa. Ibigay mo sa kanya ang rosaryo at ang liham. Sabihin mo sa kanya ang totoo. Ito lang ang tanging paraan para magkaroon ng hustisya ang kaibigan ko. Kaya po ako pumunta sa party. Kaya ko po sinabing nakita ko siya sa basurahan. Dahil iyon lang po ang alam kong paraan para maniwala kayo sa isang batang tulad ko. Inabot ni Dalisay ang nakatuping sulat. Nanginginig ang mga kamay ni Alon
Habang binubuksan niya ito, ang sulat kamay ay lumana, medyo nanginginig, ngunit malinaw pa rin. Binasa niya ang bawat salita. Ang bawat pangungusap ay isang dagok sa kanyang puso. Ang mga detalye ng pagdurusa ng kanyang ina, ang mga gamot, ang kalungkutan, ang pangungulila. At sa dulo ng liham, nakasulat ang isang pangalan. Ang pangalan ng lugar na yon, ang pangalan ng impyerno, bahay pag-asa sa dulo ng lupa. Isang bagong apoy, isang apoy na mas mainit at mas mapanira kaysa sa apoy na tumupok sa dampa ni Dalisay ang biglang nagliyab sa puso ni Alon. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Ang kalituhan ay naging isang malinaw na layunin. Hindi na ito isang simpleng paghahanap. Isa na itong misyon ng pagliligtas. Itinabi niya ang sulat. Hinawakan niya ang balikat ni Dalisay at tinitigan ito sa mata. Dalisay, salamat. Salamat sa lahat. Ikaw at ang lola mo. Mga bayani kayo. Dinala niya si Dalisay sa isang ligtas na penthouse na pag-aari niya sa syudad, kung saan may mga gwardyang magbabantay dito. Pagkatapos, tinawagan niya si Miguel. Ang boses niya ay kalmado, ngunit sa ilalim nito ay may isang bagyong nagbabadyang sumabog. Mag-book ka ng private plane, ngayon din. Saan po tayo pupunta, sir? Tumingin si Alon sa bintana, sa direksyon ng Hilaga, kung saan naroroon ang pinakamalalayong probinsya. Kailangan kong pumunta sa pinakaliblib na probinsya sa norte. Hanapin mo ang lugar na bahay pag-asa sa dulo ng lupa. Ang katotohanan ay isang liwanag na pilit hinahanap sa dilim. Ngunit habang ang isang tao ay tumatakbo patungo sa liwanag, ang isa naman ay gumagawa ng paraan upang patayin ito ng tuluyan. Ang isang paglalakbay ng pag-asa ay magiging isang karera laban sa kamatayan. Saksihan natin ang nakakakabang pagtatagpo ng tadhana sa 7 kabanata, Karera laban sa oras. Ang ugong ng mga makina ng private jet ay isang tuloy-tuloy na paalala ng bawat segundong lumilipas. Para kay Alon, ang tunog na yon ay ang tibok ng puso ng kanyang pag-asa at takot. Nakaupo siya sa isang malambot na silyang katad na nagkakahalaga ng higit pa sa isang bahay, ngunit ang karangyaan sa paligid niya ay walang kahulugan. Ang tanging mahalaga ay ang tanawin sa labas ng bintana. Ang makakapal na ulap ay unti-unting naglalaho at sa ilalim nito, isang malawak na karagatan ng lunti ang mga puno at matatayog na bundok ang lumitaw, ang Kabisayaan. Isang lugar na malayo sa kabihasnan, malayo sa mga matang mapanghusga ng gintong araw. Sa isang lugar sa gitna ng lunti ang paraisong yon, naroroon ang impyernong nagtatago sa kanyang ina. Hawak niya sa isang kamay ang rosaryo. Ang mga butil nito ay paulit-ulit niyang pinapaikot sa kanyang mga daliri. Sa kabilang kamay, hawak niya ang sulat ng yumaong nurse. Nabasa na niya ito ng paulit-ulit. Bawat salita ay tumatarak sa kanyang puso, ngunit nagbibigay din ito ng lakas. Ang galit niya kay Mahalina, kay Dr. Lazaro, at sa sarili niya ay naging isang panggatong na nagpapaalab sa kanyang determinasyon. Inay, parating na ako, bulong niya sa hangin. Konting tiis na lang. Ang bawat minuto sa himpapawid ay parang isang kawalang hanggan. Naisip niya si Dalisay, ligtas na ngayon sa penthouse. Ngunit ang nangiti ng bata ay nagpaalala sa kanya ng pagkasunog ng dampa nito. Ang mga anino ng kasinungalingan ay nagiging mas madilim at si Alon ay handa nang harapin ang mga ito. Ang katahimikan sa mansyon ay nakakabingi. Mula nang umalis, si Alon patungo sa tambakan ng abo. Pakiramdam ni Mahalina ay may nakasakal sa kanyang leeg. Ang mensaheng trabaho tapos na natanggap niya ay hindi na nagbigay ng kapanatagan. Nalaman niya mula sa kanyang tauhan na patay na ang cellphone ni Alon at hindi na ito makontak. Isang masamang kutob ang unti-unting gumagapang sa kanyang dibdib. Nasa kanyang opisina si Mahalina, na karaniwan ay abala sa pagpaplano ng mga charity event
at pagpili ng mga mamahaling alahas. Ngayon, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa telepono. May tumawag sa kanya, si Dr. Lazaro. "Lina, kaalis lang ni Alon mula sa akin." Halos pasigaw na, sabi ni Dr. Lazaro sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng matinding takot at desperation. Ang dami niyang alam. Tinanong niya ako tungkol sa tambakan ng abo at sinabi niya sa akin ang tungkol sa bahay pag-asa sa dulo ng lupa. Ang mga huling salita ay parang bomba na sumabog sa tainga ni Mahalina. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang matamis na ngiti na laging nakapinta sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng isang anyong kasing tigas ng bakal. "Ano?" Sigaw niya. Ang kanyang boses ay matalim at puno ng galit. "Paano niya nalaman ang tungkol doon? Sinabi mo ba sa kanya, Doc? Sinabi mo ba?" "Hindi. Pangako, Lina. Hindi ko sinabi. May nalaman siya. Hindi ko alam kung paano." Nauutal na sagot ni Dr. Lazaro. "Kailangan nating kumilos. Baka seryoso siya." Si Mahalina ay hindi na nakikinig. Ang kanyang isip ay nagtatrabaho ng napakabilis, naghahanap ng solusyon. Hindi ko hahayaang mangyari ito." Nagsimulang tumawa si Mahalina, isang malamig at matalim na tawa na tila nagmula sa kaibuturan ng impyerno. "Kailangan nating kumilos? Hindi, Doc. Ikaw ang kailangan kong alisin sa daan." "Anong sinasabi mo, Lina?" Hindi na niya pinakinggan ang doktor. Agad niyang binaba ang telepono at muling nagdial. Hindi na siya nag-abalang gamitin ang burner phone. Ang oras ay mahalaga. "Kailangan ko ng 2 tao. Ngayon din, may bagong trabaho." Utos niya. Ang kanyang boses ay walang anumang bakas ng emosyon. "Puntahan ninyo ang bahay pag-asa sa dulo ng lupa, agad. At siguruhin ninyong malinis ang lugar. Walang dapat maiwang buhay na testigo." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Pero ma'am, si Mrs. De Villa, isipin ninyong isa siyang aksidente," sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay pilit na pinapakalma, ngunit may nakatagong lamig sa bawat salita. Isang trahedya na nangyari dahil sa kanyang mahinang kalusugan. Walang dapat magduda. Kailangan kong siguraduhin na ang lahat ng mga problema ay malilinis, permanente. Binaba niya ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa asul na kalangitan. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding determinasyon. Kailangan niyang tiyakin na walang sino mang makakapagpatunay sa kanyang kasinungalingan, lalo na ang kanyang ina. Ang ina ni Alon. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Miguel. "Sir, may emergency. Ayon sa ating network, may pinadalang mga tauhan si Mahalina. Pupunta sila sa bahay pag-asa. Mas mabilis sila kaysa sa atin." Nanlamig ang buong katawan ni Elon. Ngayon na ang oras. Kung hindi siya kikilos ngayon, ang huling pag-asa ng kanyang ina ay maglalaho. Lumapit siya sa cockpit ng jet. "Gaano pa katagal?" tanong niya sa piloto. "Mga 30 minuto pa, sir. Hindi pa tayo makakalanding. Kailangan pa nating lumipad pababa sa bayan para doon dumaan." "Kailangan natin silang maunahan." Sigaw ni Alon, isang matinding pagmamadali ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Ilang minuto ang lumipas. Sa ibaba, ang makapal na gubat ay unti-unting nagbigay daan sa isang luma't baku-bakong daanan. Doon, mabilis na umaandar ang isang lumang pick-up truck. Sa isang split-screen na tanawin, ang eroplano ni Alon ay dahan-dahang lumilipad pababa, patungo sa pinakamalapit na landing strip. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkabalisa. Sa kabilang bahagi ng screen, ang puting pickup truck na may mga lalaking armado ay mabilis na umaandar sa maalikabok na kalsada patungo sa bahay pag-asa sa dulo ng lupa. Ang kanilang mga mukha ay balot ng isang malagim na ekspresyon. Isang matinding, nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong eksena na sinundan ng isang huling, malakas na tunog ng engine na tila isang hiyaw ng pagmamadali. Ang karera ay nagsimula na.
Bawat minuto na lumilipas pagkatapos ng paglapag ng jet ay parang isang oras. Ang landing strip ay isang lumang patag na sementadong lupa sa gitna ng isang liblib na bayan. Walang airport, walang mga pasahero, tanging katahimikan at alikabok. Ngunit walang panahon para mag-aksaya. Agad na sumakay si Alon sa isang SUV na handa na, kasama si Miguel at 2 security personnel. Ang daan patungo sa bahay Pag-asa sa dulo ng lupa ay mas masahol pa sa kanyang inaasahan. Ito ay isang baku-bakong kalsada, puno ng putik at bato, na pilit na binabaybay sa gitna ng makapal na gubat. Ang mga puno ay matatayog at siksik, tila isang pader na nagtatago sa lugar na yon mula sa paningin ng mundo. Ang bawat pagtalon ng sasakyan ay nagpapataas ng kanyang kaba. Mahigit 1 oras ang biyahe. Ang tanawin sa paligid ay unti-unting nagbago. Ang mga puno ay naging mas kakaiba. Ang hangin ay naging mas malamig. At ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa ay mas matindi. Sa wakas, pagkatapos ng isang matalim na pagliko, nakita nila ito, ang bahay Pag-asa sa dulo ng lupa. Ito ay hindi isang bahay. Ito ay isang lumang gusali, kulay abo, at luma, na may matataas na pader na gawa sa bato at bakal na rehas sa bawat bintana. Ang bakod ay barbed wire at ang mga lumang ilaw sa labas ay hindi gumagana. Ito ay mas mukha pang kulungan ng mga kriminal kaysa isang pagamutan o institusyon ng Pag-asa. Ang pangalan nito ay isang malaking kasinungalingan. Bumaba si Alon mula sa sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi niya akalain na may ganitong lugar sa Pilipinas. Ang amoy ay nakakasuka, isang halo ng dumi, lumang pagkain at gamot. "Sir, may mga tauhan na tayo sa labas. I-check namin ang paligid," sabi ni Miguel. "Sige," utos ni Alon. "Pero kailangan kong pumasok. Ngayon na." Naglakad siya patungo sa sirang gate. May isang lalaking may edad na, nakasuot ng maruming uniforme, ang nagbabantay. Mukha itong pagod at walang pakialam sa mundo. "Anong kailangan ninyo?" tanong ng gwardiya. Ang kanyang boses ay parang kinakalawang. "Hinahanap ko ang isang pasyente, Liwayway de Villa," sabi ni Alon. Nagkunot ang noo ng gwardiya. "Wala nang de Villa dito. Matagal nang patay iyon." Hindi na nag-aksaya ng panahon si Alon. Kumuha siya ng isang makapal na tumpok ng pera mula sa kanyang bulsa at iniabot sa gwardiya. "May matamis na alaala ka ba sa pangalang yon? Baka nagkakamali ka lang." Tinitigan ng gwardiya ang pera, ang kanyang mga mata ay naging mapanlinlang. Dahan-dahan niyang kinuha ang pera at itinago sa kanyang bulsa. Tumalikod siya at tumingin sa loob ng gusali. "Pasok," sabi niya, at binuksan ang sirang gate. "Pero huwag kang maingay." Pumasok si Alon sa loob. Ang koridor ay madilim. Ang mga pader ay marumi at may amoy ng kalumaan. Ang mga tunog ay nakakapanindig balahibo. May hinang ungol, ang tunog ng kadena na kumakalansing, at ang mga kakaibang huni. Naglakad sila sa mahabang pasilyo na parang isang maze. Ang bawat pinto ay may rehas, at sa likod nito, may mga matang nakatitig sa kanila, puno ng kalungkutan at kawalang pag-asa. Doon sa dulo, sa bandang kanan, bulong ng gwardiya, itinuro ang isang pinto na mas madilim kaysa sa iba. Doon siya. Lumapit si Alon sa pintuan. Ang rehas ay luma at kalawangin. Mula sa maliit na siwang, sumilip siya sa loob. Ang silid ay walang bintana, madilim at malamig. Isang manipis na kutsyon sa sahig, isang lumang kumot, at isang maruming balde. Walang anuman. At sa gilid ng kutsyon, nakaupo ang isang figura. Gulong-gulo ang buhok, payat na payat. Ang mga balikat ay nakabaluktot, at ang mga kamay ay nakahawak sa kanyang tuhod. Ang damit nito ay luma at may mantsa. Dahan-dahan itong gumalaw. Nagtaas ng ulo. Ang puso ni Alon ay tila huminto sa pagtibok. Ito ang kanyang ina.
Ang kanyang ina, si Liwayway de Villa, na dating puno ng sigla at buhay. Ngayon, ang nakita niya ay isang anino na lang ng dating ina. Ang mga mata nito ay malaki, nakatulala, at tila walang buhay. Mga mata na dating puno ng pagmamahal, ngayon ay puno ng kawalang pag-asa. Ang kanyang mga pisngi ay butot balat. Ang kanyang balat ay maputla at may mga marka ng pasa. Ang kanyang ina, nasa harap niya, buhay. Ngunit ito ba talaga ang ina niya? Ito ba ang liwayway na kilala niya? Hindi na niya kayang tiisin. Inabot niya ang rehas. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid. Inay, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Ang figura sa loob ay dahan-dahang lumingon. Ang mga matang iyon, na parang walang buhay, ay dahan-dahang tumitig sa kanya. Walang pagkilala, walang reaksyon, tila hindi niya siya nakikita. Napakasakit. Mas masakit pa sa anumang sakit na kanyang naramdaman. Walang pagkilala. Ang mga labi ni Liwayway ay bahagyang gumalaw, ngunit walang tunog na lumabas. Tila nakulong ang kanyang kaluluwa sa isang katawang hindi na niya pagmamay-ari. Ang pag-asa ay tila isang mumunting apoy na madaling patayin. Nang malapit nang maabot ni Alon ang kanyang ina, ang anino ng kasamaan ay muling bumalik, mas madilim at mas malakas kaysa dati. Ang pinakamimithi niyang muling pagkikita ay naging isang bangungot at ang kanyang kaluluwa ay nalubog sa pinakamalalim na hukay ng kawalang pag-asa. Halina't saksihan ang nakapanlulumong ikasiyam na kabanata. Sa mga kuko ng kadiliman, "Inay! Inay!" Paulit-ulit na tawag ni Alon, ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa rehas. Ang malamig na bakal ay hindi alintana. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Nakatitig pa rin si Liwayway sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. May luhang dumaloy sa pisngi ni Alon, mainit at maalat. Sinubukan niyang kalampagin ang rehas, pilit na buksan ang pintuan. Ito ay luma at kalawangin, ngunit sarado pa rin. Ang gwardiya na binigyan niya ng pera ay biglang nawala. Tila natunaw sa dilim ng pasilyo. "Inay, ito ako, si Alon. Ang anak mo." Patuloy niyang sinasabi na parang sa paulit-ulit na pagtawag ay mababasag ang anumanang spell na bumabalot sa isipan ng kanyang ina. Dahan-dahan, ang mga labi ni Liwayway ay muling gumalaw. Ngunit sa halip na pagkilala, tanging mga mahihinang bulong ang lumabas, mga salitang walang kahulugan, tila mga bahagi ng isang lumang panaginip na patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang halo ng pangalan ng Elisa, dalisay, at gamot. Kitang-kita ni Alon ang maliliit na pilat sa mga braso ng kanyang ina, mga tanda ng patuloy na pagtuturok ng sedative. Ang galit ay muling sumiklab sa kanya, mas matindi kaysa dati. Hindi ito ang bahay pag-asa. Ito ay isang bilangguan. Isang libingan ng buhay ng mga kaluluwa. "Alis dyan!" Isang malakas na boses ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Lumingon si Alon. Tatlong lalaki ang mabilis na lumalapit, malalaki at malalakas. Ang kanilang mga mukha ay nakabalot sa madidilim na tela at may hawak na mga bakal na tubo. Alam niya kung sino ang nagpadala sa kanila. "Mahalina, hindi ko kayo hahayaan," sigaw ni Alon. Humarap siya sa kanila. "Wala kang magagawa, Ginoo," sabi ng isa sa mga lalaki. Ang kanyang boses ay malamig. "May order kami na ilabas ang pasyente, at ikaw, wala kang pakialam dito." "Siya ang nanay ko," giit ni Alon. Handa siyang lumaban, kahit palaban sa 3 beses ng kanyang lakas. Inatake nila si Alon. Sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, si Alon ay hindi sanay sa labanan. Nagawa niyang suntukin ang isa, ngunit ang ikalawa ay mabilis na humarang. Isang matalim na sakit ang sumapul sa kanyang tagiliran mula sa isang sipa. Bumagsak siya. Pagkatapos,
isang matinding sakit sa kanyang ulo. Ang mundo ni Alon ay umikot. Naging isang malabong ulap ng itim at pulang kulay. Narinig niya ang kanyang sariling pag-ungol at ang malakas na pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na sahig. Sa huling sandali, bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang pintuan ng kanyang ina na biglang bumukas. Ang mga lalaki ay pumasok at pilit na kinaladkad si Liwayway palabas, na patuloy na nagbubulungan ng mga salitang walang kahulugan. Ang kanyang kamay ay pilit na gumapang, sinusubukang abutin ng kanyang ina. Inay, inay, ngunit masyado na siyang mahina. Pagkatapos, dilim. Nagising si Alon sa isang masikip at madilim na silid. Ang ulo niya ay humahampas sa sakit at may isang malamig na basa-basa sa kanyang ulo, dugo. Ang lahat ng buto niya ay tila basag. Pinilit niyang gumalaw, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakagapos sa likod niya at ang kanyang mga paa ay nakatali. Sa labas, narinig niya ang tunog ng isang makina, isang sasakyan, isang lumang truck na umaandar. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyo at masakit. Ang tanging lumabas ay isang mahinang ungol. Pinilit niyang dinggin ang tunog. Ang truck ay papalayo na, at kasama ng tunog ng truck, narinig niya ang isang tunog na mas nakapanlulumo pa sa lahat. Isang mahina, malayo, halos hindi na marinig na hikbi. Isang pamilyar na tunog ng isang babae. Ang kanyang ina. Kinaladkad siya. Dinala siya palayo. Inay! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag at desperado. Pinilit niyang kumawala sa mga tali. Ang kanyang mga kalamnan ay umigting. Ngunit masyado itong mahigpit. Ang tunog ng truck ay lalong lumayo, hanggang sa tuluyan itong naglaho sa dilim ng gabi. Ang mahinang hikbi ng kanyang ina ay naglaho rin, napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Wala na. Naiwan si Alon sa dilim, sa lamig, sa gitna ng kanyang sariling dugo. Ang lahat ng pag-asa, ang lahat ng lakas, ay nawala. Nahanap niya ang kanyang ina, ngunit sa huling sandali, nawala rin ito sa kanya. Mas malala pa, naiwan siyang walang magawa. Hindi. Bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng matinding kalungkutan. Hindi maaari. Nagpatuloy siya sa pagpupumiglas, kahit alam niyang walang saysay. Ang bawat paggalaw ay nagdala ng matinding sakit, ngunit mas masakit pa ang sakit sa kanyang puso. Naiwang mag-isa si Alon sa dilim, pinagsisisihan ang bawat segundong lumipas. Ang lahat ng pagsisikap niya ay naging abo. Natuklasan niya ang katotohanan, ngunit hindi niya nailigtas ang kanyang ina. Gumuho siya sa sahig, ang kanyang ulo ay nakasandal sa malamig na pader. Ang pag-asa ay nawala. Ang kanyang ina ay wala na. At sa pagkakataong ito, hindi na niya alam kung makikita pa niya itong muli. Sa pinakamadilim na sandali, doon sumisikat ang pinakamaliwanag na pag-asa. Nang ang lahat ay tila nawala, isang huling hininga ng lakas ang lumitaw, nagmula sa pinakamatinding pagmamahal. Ang hustisya ay handa ng manaig, at ang katotohanan ay sisikat na parang isang bagong umaga. Saksihan natin ang matinding pagtatapos sa 10 kabanata, ang pagsikat ng liwayway. Nakahiga si Alon sa malamig na sahig. Ang kanyang katawan ay basag, ang kanyang kaluluwa ay durog. Ngunit sa gitna ng matinding sakit, isang maliit na kislap ng pag-asa ang biglang nagliwanag. Ang kanyang mga kamay na nakagapos sa likuran ay dahan-dahang gumalaw. May naramdaman siya. Isang maliit na bukol sa loob ng kanyang sapatos. Ang emergency burner phone, ang kanyang lihim na alas. Sa nanginginig na mga kamay, pilit niyang inabot ang sapatos gamit ang kanyang mga paa. Ang bawat galaw ay nagdulot ng matinding kirot, ngunit ang pangako ng pag-asa ay mas matindi pa sa anumang sakit. Pagkaraan ng ilang sandali ng desperadong pagpupumiglas, nagawa niyang maabot ang telepono. Gamit ang kanyang mga ngipin,
Pilit niyang inilabas ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Pilit niyang sinindihan ang maliit na screen. Isang maliwanag na punto sa madilim na silid. Sa huling lakas na natitira, nagawa niyang i-dial ang numero ni Miguel, ang kanyang pinagkakatiwalaang security head. Hindi na niya kayang magsalita. Sa halip, pinindot niya ang isang pre-programmed button, ang location tracker, at isang emergency message. Nasaan sila? Pagkatapos, tuluyan na siyang nawalan ng malay. Ang maliit na telepono ay nahulog mula sa kanyang kamay. Nagising si Alon sa isang malaking ilaw na tumama sa kanyang mukha. Narinig niya ang tunog ng mga sirena, ang paggalaw ng mga tao. May bumubukas sa kanyang mga tali. "Sir, okay lang po ba kayo, Sir Alon?" Ito ang boses ni Miguel. "Si Inay. Nasaan si Inay?" Agad na tanong ni Alon. Pilit na bumangon. Ang kanyang ulo ay humahampas sa sakit, ngunit ang paghahanap sa kanyang ina, ang tanging nasa isip niya. "Sinundan po namin sila," sagot ni Miguel, habang tinutulungan siyang tumayo. "Nandoon po sila sa kalsada, pababa sa cliff, sir. May habulan po ng sasakyan. Nagmamadali po sila." Walang pag-aalinlangan, sumakay si Alon sa sasakyan, kasama si Miguel at ang iba pang tauhan. Ang mga sirena ay umaalingaw-ngaw sa gabi habang mabilis silang humaharurot sa baku-bakong daan. Alam niya ang lugar na yon, isang lugar na may matarik na bangin na bumabagsak sa karagatan. Ito ang dulo ng lahat. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga ilaw. Isang puting pickup truck na pilit na iniiwasan ang mga sasakyan ng kanyang security. Ang kanilang sasakyan ay bumilis at unti-unti nakahabol sila. Isang matalim na pagliko ang ginawa ng pickup truck. Hindi ito nagpatuloy sa pangunahing daan. Sa halip, lumiko ito sa isang mas maliit na kalsada na papunta sa isang mataas na bangin na tanaw ang malawak na karagatan. Ito ang kanilang huling takasan. "Sir, malapit na po sila sa bangin," sigaw ng isang tauhan. "Huwag silang hayaang makalabas," utos ni Alon. Nagkaroon ng mabilis na habulan. Sa wakas, naabutan nila ang pickup truck. Nagsimulang lumabas ang mga tauhan ni Alon, armado at handang lumaban. Ngunit nagulat si Alon nang makita niya ang bumaba mula sa pickup truck. Hindi lang ang tatlong lalaki, naroon din si Mahalina. Nakasuot ng itim na damit, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at desperasyon, at hawak niya sa kanyang kamay ang isang baril. At kasama nila, halos kaladkad ay si Liwayway. Malubha ang kanyang kalagayan, ang kanyang mga mata ay nananatili pa ring malabo dahil sa epekto ng gamot. "Mahalina!" sigaw ni Alon, puno ng pagkasuklam. "Alon!" sigaw ni Mahalina pabalik. Ang boses ay puno ng puot. "Hindi mo ako kayang pigilan. Hindi mo ako kayang sirain." Inilahad niya ang baril. Itinutok sa ulo ni Liwayway. "Kung hindi ko makukuha ang yaman mo, sisiguraduhin kong wala ka ring matitira. Mamili ka, Alon. Ang nanay mong baliw o ang buhay mo." Isang malamig na hangin ang humampas sa kanila mula sa karagatan. Ang tunog ng mga alon ay malakas, parang isang malaking halimaw na naghihintay. "Huwag mong saktan ang ina ko, Mahalina." Galit na sigaw ni Alon, ngunit ang kanyang mga tauhan ay nag-aalangan. Ayaw umaksyon dahil sa banta sa buhay ni Liwayway. "Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mo sa akin," sigaw ni Mahalina. "Ang pagkabaliw na ito, ang lahat ng ito. Ako ang nagplano, ako ang nagpatupad. Ang kapal ng mukha mong balikan ako ng basura mula sa nakaraan." Sa gitna ng kaguluhan, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang mga mata ni Liwayway, na kanina'y malabo at walang buhay, ay dahan-dahang luminaw. Tinitigan niya si Mahalina at pagkatapos ay tinitigan si Alon. Nakita niya ang baril, nakita niya ang galit, nakita niya ang panganib, at sa wakas, bumalik ang kanyang pag-iisip.
Alon! Malakas na sigaw ni Liwayway. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng matinding pagmamahal at babala. Anak! Tumakbo ka! Ang sigaw na yon, ang boses ng kanyang ina, malinaw at puno ng pagmamahal, ay parang isang suntok sa dibdib ni Alon. Ngunit ito rin ay isang senyales para sa kanyang mga tauhan. Sa isang iglap, kumilos ang lahat. Tumalon si Miguel patungo kay Mahalina. Ang mga tauhan ni Alon ay sumugod sa mga kasabwat nito. Isang putok ng baril ang narinig. Napaigtad si Alon, ngunit hindi siya ang tinamaan, si Mahalina. Binaril niya ang isa sa mga tauhan ni Alon bago siya tuluyang maagawan ng baril ni Miguel. Nahulog ang baril sa lupa. Si Mahalina ay natumba, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng galit at puot, ngunit ngayon ay may bahid na rin ng takot. Mabilis siyang dinakip ng mga tauhan ni Alon. Si Dr. Lazaro, na nakatago sa likod ng truck, ay pilit ding tumakas, ngunit agad na nahuli ng mga pulis na dumating na rin. Tumakbo si Alon patungo sa kanyang ina. Niyakap niya ito ng mahigpit. Inay! Inay! Salamat sa Diyos! Okay ka na! Ang mga kamay ni Liwayway ay nanginginig habang hinahaplos nito ang mukha ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit sa wakas, may pagkilala. Alon, anak ko, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng paghuli sa mga salarin, isang bagong liwanag ang sumikat. Ang liwanag ng isang ina na muling nabuhay. Ang liwanag ng katotohanan na nagtagumpay. Ang liwanag ng Liwayway. Ang digmaan ay tapos na, ngunit ang mga sugat ay malalim. Ang pagtatagumpay ng katotohanan ay nagdala ng kalayaan, ngunit ang daan patungo sa paggaling ay mahaba at puno ng mga hamon. Sa gitna ng pagkawasak, isang pamilya ang nagsisimulang bumuo at isang bagong kabanata ng pag-ibig at pagpapatawad ang isusulat. Samahan natin si Alon sa kanyang paglalakbay sa 11 kabanata. Ang mahabang daan ng paghihilom. Lumipas ang 2 linggo pagkatapos ng madramang pagliligtas kay Liwayway. Si Mahalina Montenegro at Dr. Lazaro ay kapwa nakakulong, nakaharap sa sunod-sunod na kaso ng kidnapping, attempted murder at pandaraya. Ang kanilang mga abogadong handang gumawa ng himala ay naglaho na kasabay ng kanilang reputasyon. Para kay Alon, ang hustisya ay natamo. Ngunit ang kapayapaan ay malayo pa. Ang Mansyon de Villa, na dating puno ng matatamis na alaala, at ngayon ay binabalot ng mga nakaraan ng kasinungalingan, ay muling naging tahanan ng kanyang ina. Ngunit ang Liwayway na umuwi ay malayo sa Liwayway na kanyang naalala. Nasa master bedroom si Alon, nakaupo sa tabi ng kama ng kanyang ina. Matandang Liwayway na ang nasa harap niya ngayon, payat at mahina. Ang buhok ay tuluyan ng namuti. Ang mga mata nito ay nananatili pa ring malabo sa mga oras, ngunit may mga sandali na kumikinang ito sa pagkilala at kalungkutan. Inay, kumain na po kayo. Malumanay na sabi ni Alon. Hawak ang isang kutsara ng maligamgam na sopas. Pinilit niyang maging matiyaga. Ang mga nurse na kanyang kinontrata ay naroon upang tumulong, ngunit siya ang gustong mag-alaga sa kanyang ina. Dahan-dahang ngumuya si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan niya si Alon. Alon, anak ko. Nandito po ako, inay, sabi ni Alon, hinawakan ng kamay nito. Sa mahihinang bulong, sinimula ni Liwayway na ikwento ang kanyang mga alaala sa Bahay Pag-asa. Ang mga araw na punong-puno ng pagkalito, ang pananakit ng pagtuturok ng gamot, ang kalungkutan ng pagiging nag-iisa. Ang tanging liwanag niya ay si Nurse Elisa at pagkatapos, ang mga mahihinang alaala ni Dalisay. Takot na takot ako, anak, sabi ni Liwayway at nagsimulang lumuha. Akala ko, hindi ko na kayo makikita. Akala ko, kinakalimutan na ako ng lahat. Ang mga salitang iyon
ay tumusok sa puso ni Alon. Ang sakit ng pagsisisi ay muling bumalik. Siya, siya ang may kasalanan. Siya ang masyadong bulag, masyadong nagtitiwala. Inay, patawarin niyo po ako, sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay basag. Lumuhod siya sa tabi ng kama, hinawakan ang mga kamay ng kanyang ina at idinikit sa kanyang muka. Patawarin niyo po ako sa pagiging bulag, sa hindi pagtitiwala sa inyo, sa hindi paghahanap sa inyo ng mas maaga. Hinaplos ni Liwayway ang buhok ni Alon, isang kumpas na kasing init ng araw. Hindi mo kasalanan, anak. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. At nakabalik na ako. Salamat sa iyo, Alon. Salamat sa paghahanap sa akin. Niyakap ni Alon ang kanyang ina. Ang mainit na yakap na matagal na niyang hinahanap. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit at sakit ay tila unti-unting lumambot. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para din sa sarili. Makalipas ang ilang araw, kinontak ni Alon si Dalisay. Ito ay nasa penthouse pa rin, maayos ang kalagayan, at ngayon ay nasa pangangalaga na ng isang private tutor. Nang makita siya ni Alon, tumakbo agad ang bata at niyakap siya. Mr. Alon, sabi ni Dalisay, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kumusta ka, Dalisay? Tanong ni Alon. Gumaan ang pakiramdam niya sa simpleng yakap ng bata. Ikinuwento ni Dalisay ang kanyang bagong buhay, ang mga libro, ang mga laruan, at ang masarap na pagkain. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita ni Alon ang isang bahid ng lungkot. Ang bata ay mayaman na sa mga material na bagay, ngunit kulang pa rin ito sa pamilya. Dalisay, sabi ni Alon. Umupo siya sa harap ng bata. Gusto ko sana na, kung papayag ka, gusto kitang ampunin. Gusto ko sanang maging anak ka namin ni Inay. Magkaroon ka ng pamilya, isang totoong tahanan. Gusto mo ba? Nanlaki ang mga mata ni Dalisay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Hindi siya agad makasagot. Pagkatapos ng ilang sandali, unti-unting sumilay ang isang malaking ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiting kasing liwanag ng araw. Talaga po? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-asa. Magkakaroon na po ako ng nanay at tatay. Tumango si Alon. Oo, anak, kung papayag ka. Hindi na nagsalita si Dalisay. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit si Alon. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa tuwa. Naramdaman ni Alon ang init ng yakap ng bata. At sa sandaling iyon, alam niyang gumawa siya ng tamang desisyon. Hindi lang niya nailigtas ang kanyang ina, kundi nabigyan din niya ng pamilya ang isang batang inosente. Makalipas ang isa pang linggo, umaga, tahimik ang mansyon. Si Alon ay naghahanda ng agahan para sa kanyang ina. Si Dalisay naman ay nasa sala, nagbabasa ng isang libro. Narinig ni Alon ang mahinang paggalaw mula sa pasilyo. Lumabas si Liwayway mula sa kanyang silid. Nakasuot ng isang simpleng nightgown. Ang kanyang buhok ay malinis na at nakaayos. Naglalakad na siya ng mag-isa. Nakita niya si Dalisay na ngayon ay mas malakas na at mas masigla. Dahan-dahan itong lumapit sa bata. Hindi ito nagdalawang isip. Lumuhod siya at niyakap ang bata ng mahigpit. Dalisay, anak ko. Bulong ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Niyakap din ni Dalisay ang kanyang bagong ina. Nakatingin si Alon mula sa kusina, nakasandal sa pinto. Ang kanyang puso ay punong-puno ng kagalakan. Nakita niya ang isang nangiti sa mukha ng kanyang ina. Isang nangiting totoo, walang halong pagdurusa. Ito ang unang beses na nakita niya itong ngumiti ng ganito simula nang bumalik ito. Ang araw ay sumikat sa malaking bintana at tumama sa mukha ni Liwayway at Dalisay na magkasamang nakayakap. Ito ang simula. Ang simula ng isang bagong liwanag. Ang gabi ay lumipas at ang madilim na ulap ay tuluyan ng humupa.
Sa bawat pagsikat ng araw, isang bagong pag-asa ang sumisibol at ang mga sugat ng nakaraan ay dahan-dahang naghihilom. Ang kwento ng pagtataksil at pagdurusa ay nagwakas na at ngayon, sisimulan na ang kabanata ng pag-ibig, pagpapatawad at ang tunay na kayamanan na hindi kailanman kayang bilhin ng salapi. Saksihan natin ang pinakahuling kabanata, ang tunay na yaman. Makalipas ang 6 na buwan, ang umaga sa Mansyon de Villa ay mapayapa. Ang sikat ng araw ay sumisilip sa malalaking bintana, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga pamilyar na kagamitan. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ay pumupuno sa buong bahay. Isang amoy na matagal nang hindi niya nararamdaman. Hindi na ito ang malamig at tahimik na mansyon na inuwian niya matapos ang pagpanaw ng kanyang ina. Ngayon, ito ay isang tahanan, si Liwayway, na ngayon ay mas malakas na at mas masigila, ay nakaupo sa hardin, nagdidilig ng kanyang mga orkidyas. Ang kanyang buhok ay maayos na at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa buhay. Kung tititigan mo siya, hindi mo na makikita ang takot at kalungkutan na minsang bumalot sa kanya. Napakababaw pa rin ang kanyang boses at may mga sandali na tila nalulunod pa rin siya sa kanyang mga alaala. Ngunit ang kanyang pagtawa ay tunay na. Inay, tama na po muna, sabi ni Alon. Lumabas siya sa hardin. May dalang tasa ng mainit na tsaa para sa ina. Baka mainitan po kayo. Ayos lang anak, nakangiting sabi ni Liwayway. Inabot ang tasa. Masarap sa pakiramdam ang sikat ng araw. Matagal kong pinangarap ito. Tumingin si Alon sa ina at sa kanyang puso, isang malaking kapayapaan ang nadama niya. Hindi na siya ang Alon na nababalot ng galit at pagsisisi. Ang mahalina, Dr. Lazaro at ang lahat ng kasabwat nila ay nahatulan na, nakakulong at nagbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ang kalayaan niya ay hindi nagmula sa pagpaparusa sa kanila, kundi sa pagpapatawad sa mga nagkasala, at higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili. Andyan na po si Dalisay inay, sabi ni Alon, itinuro ang isang batang lalaki na tumatakbo patungo sa kanila, may hawak na bola. Si Dalisay, ang batang marungis sa tambakan ng abo, ay isang matalino at masiglang bata na ngayon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at ang kanyang nangiti ay nakakahawa. Siya na ngayon ang opisyal na anak ni Alon at ang apo ni Liwayway. Lola Liwayway, Tatay Alon, sigaw ni Dalisay habang papalapit sa kanila. Niyakap ni Liwayway ang bata ng mahigpit. Oh Dalisay anak ko, huwag kang tumakbo ng ganun kabilis, baka matumba ka. Nakangiting pinanood ni Alon ang dalawa. Ito ang tunay na yaman, hindi ang mga bilyong dolyar na nasa kanyang bangko, hindi ang mga kumpanya na kanyang pagmamay-ari, kundi ang simpleng sandali na ito ng pamilya. Kinabukasan, isang press conference ang ginanap sa isa sa pinakamahal na hotel sa gintong araw. Ang mga mamamahayag ay nagkalat. Inaasahan na si Alon de Villa ay mag-aanunsyo ng isa na namang malaking business deal, ngunit nagkamali sila. Lumabas si Alon sa entablado, suot ang isang simpleng business suit. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit puno ng matinding emosyon. Sa tabi niya, nakaupo si Liwayway, na nakasuot ng isang eleganteng barutsaya. Ang kanyang buhok ay maayos na, at ang kanyang mga mata ay nagniningning. At sa kanyang kabilang panig, nakaupo si Dalisay, nakasuot ng isang malinis na polo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha sa dami ng tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Simula ni Alon, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Marami sa inyo ang umaasa na ako ay mag-aanunsyo ng isang bagong negosyo o isang bagong venture. Ngunit sa araw na ito, nais kong ibahagi ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang kayamanan. Tiningnan niya ang kanyang ina at pagkatapos ay tiningnan niya si Dalisay. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Sa loob ng 1 taon, nabalot ang aking buhay ng kasinungalingan, ng pagkawala, at ng matinding kalungkutan. Akala ko, ang lahat ng aking pinaniniwalaan ay totoo, ngunit sa huli, natuklasan kong nabubuhay ako sa isang malaking ilusyon. Nagkaroon ng bulungan sa mga mamamahayag. Ngunit sa gitna ng dilim na yon, mayroong isang maliit na liwanag na lumitaw. Isang maliit na bata na may malaking puso ang nagturo sa akin ng katotohanan. At dahil sa kanya, nakita kong muli ang aking ina na pinaniwala kong matagal nang patay. Tumayo si Alon at inalalayan ng kanyang ina na tumayo rin. Ito po ang aking ina, si Liwayway de Villa, at ito po ang aking anak, si Dalisay. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Ang mga flashlight ng kamera ay sunod-sunod na kumislap. Ngunit sa gitna ng lahat ng atensyon, nakatingin lang si Alon sa kanyang ina at anak. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Ang kwento ng aking ina at ni Dalisay ay isang patunay na ang pag-asa ay hindi kailanman nawawala. At dahil sa kanilang pagdurusa at sa aming muling pagsasama-sama, nais kong ibalita sa inyo ang pagtatatag ng Kwe Liwayway, ang Liwayway Foundation. Ang mga mamamahayag ay nagulat. Ang foundation na ito ay nakatuon sa pagtulong sa mga matatandang inabuso at napabayaan at sa mga batang walang tahanan. Ito ay itinatag sa ngalan ng aking ina bilang simbolo ng bagong pag-asa at bagong simula. Nang matapos ang press conference, naglakad si Alon kasama ang kanyang ina at si Dalisay palabas ng bulwagan. Ang mga ngiti sa kanilang mga muka ay tunay at masaya. Kinabukasan maaga pa, bago pa sumikat ang araw, nakatayo si Alon sa balkonahe ng kanyang mansyon, yakap ang kanyang ina at si Dalisay. Ang kalangitan ay may kulay orange, pula, at ginto. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanilang balat. Hinawakan ni Liwayway ang kamay ni Alon at ni Dalisay. Ang ganda ng Liwayway, inay, sabi ni Alon. Ngumiti si Liwayway, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ang bawat Liwayway, anak, ay isang bagong simula, isang bagong pagkakataon para sa pag-ibig at pagpapatawad. Niyakap ni Alon ang kanyang ina at si Dalisay. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang yaman niya ay hindi nasusukat sa salapi. Ito ay nasusukat sa tibay ng pagmamahal ng pamilya na kayang lampasan ang pinakamatinding kasinungalingan. Sa bawat pagsikat ng araw, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay, kundi sa lakas ng pagmamahal ng pamilya at sa kakayahang magpatawad. Ipinakita nito na kahit sa pinakamadilim na kasinungalingan, ang katotohanan ay may sariling paraan upang sumikat at ang pag-asa ay laging nariyan para sa mga pusong handang lumaban para sa tama. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa aming kwentong pinamagatang Ang Tunay na Yaman. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral at naantig ang inyong mga puso ang paglalakbay ni na Alon, Liwayway at Dalisay. Naway magsilbing inspirasyon ito sa inyong lahat. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin sa comment section. Anong bahagi po ng kwento ang pinaka-nagustuhan ninyo? At anong klase naman po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon
kayo at ang inyong buong pamilya hanggang sa muli.